Naitanong mo na ba sa sarili mo paano nga ba nagsimula ang Meralco Bolts sa PBA? At paano nila napagtagumpayan ang halos isang dekadang pakikipaglaban para makuha ang matamis na tagumpay? Welcome sa Pinoy Court Icons! Ngayon, samahan niyo ako sa isang makulay at matinding kwento ng Meralco Bolts. Simulan natin ang kwento noong late 1960s. Noon, hindi pa Meralco Bolts ang tawag sa kanila. Sila ay kilala bilang Meralco Ready Kilowatts. Isa sila sa mga powerhouse teams sa MICA or Manila Industrial and Commercial Athletic Association. Noong 1971, kinoronahan silang mga kampyon. Pero hindi lang basta pagiging champion ang naaalala sa kanila. Naaalala rin ang legendary Meralco Crispa rivalry. Ang mga fans noon, grabe ang pagmamahal sa teams na to. Mataas palagi ang tension, lalo na noong isang insidente kung saan sina Big Boy Reynoso at Jaworski ay nauwi sa pisikal na sagupaan sa referees dahil sa kontrobersyal na tawag. Naging legendary ang pangyayaring ito. Sinuspinde sila ng habang buhay, pero binalik para maglaro sa national team. Lumipas ang mga dekada at fast forward tayo sa 2010. Bumalik ang Meralco sa pro basketball scene nang bilhin nila ang franchise ng Sta Lucia Realtors para makapasok sa PBA. Official na tinawag na Meralco Bolts, nagsimula ang panibagong kabanata para sa kanila. Pagdating ng 2010-2011 season, excited ang mga fans, pero matindi rin ang pressure. Kasama sa unang roster sina Mark Cardona, Asi Taulava at Marlu Aquino. Imagine, kalaban agad nila ang Barangay Ginebra sa kanilang debut. Nanalo sila sa unang laro, isang magandang simula para sa bagong team. Pero, tulad ng bawat kwento, hindi puro panalo. Sa mga sumunod na season, kinailangan nilang mag-rebuild at mag-experiment sa roster. Sa 2011-2012 season, nag-recruit sila ng mga bagong player tulad nina Chris Timberlake at Mark Yee at sinubukan nilang palakasin palalo ang team. Pero kahit anong strategy ang ginawa nila, hindi sila nakatawid sa semifinals. Fast forward tayo sa 2015, nang sinimulan nilang makahanap ng momentum. Dito sumikat ang import nilang si Josh Davis na tumulong sa kanilang winning streak. Para sa fans, ito ang bagong pag-asa. Pero kahit malakas ang imports nila, hindi pa rin nila nakuha ang hinahangad na kampyonato. Dumating ang turning point noong 2016. For the first time sa kanilang kasaysayan sa PBA, nakapasok sila sa finals ng Governor's Cup. Kalaban nila ang Barangay Ginebra, ang crowd favorite at arch nemesis na rin sa finals. Game 1 pa lang, kita na ang intensity ng laban. Pinakita ng Meralco na hindi sila basta-basta sa pamamagitan ng pag-ambush sa Ginebra sa unang laro. Pero sa kasamaang palad, Ginebra pa rin ang nagwagi sa series. Pagdating ng 2017, bumalik ang Meralco sa finals, laban ulit sa Ginebra. Sa pagkakataong ito, nagdagdag sila ng veteran player na si Ranidel de Ocampo at matindi ang ipinakitang laban. Kahit nakabawi sila sa Game 2, natalo pa rin sila sa Ginebra. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo, hindi sumuko ang Meralco. Sa 2019 season, bumalik sila sa finals muli sa tulong ng mga bagong recruits tulad nina Raymond Almazan at Alain Maliksi. Pero guess what? Ginebra na naman ang nakalaban nila. Kahit natalo ulit, mas lalo nilang pinatibay ang kanilang roster at gameplay. Noong dumating ang pandemic, napilitan ang PBA na maglaro sa bubble. Sa bubble season na yon, nakapasok sila sa semifinals, ngunit muling natanggal nang makaharap ang Barangay Ginebra. Nakakagulat, di ba? Ginebra ang laging katapat ng Meralco tuwing may pag-asa silang maging champion. Pagdating ng 2024, it was the year na inaantay ng bawat Meralco fan. Lumakas ang team, mas naging matatag at handa sa kahit anong laban. Sa semifinals, sino pa ba ang nakatapat nila? Ginebra ulit. Pero this time, hindi na sila pumayag na magpatalo. Sabi nga nila, Ginebra scare, pero laban ang Meralco hanggang dulo. Matindi ang bawat laro at dumating sa Game 7
kung saan tinuldukan nila ang matagal na nilang pagkatalo sa arch-nemesis nila. Sa finals, hinarap nila ang San Miguel Beermen. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang Beermen, pero sa pagkakataong ito, iba na ang Meralco. Lumaban sila, bawat laro puno ng heart and soul, at sa Game 6, isang clutch shot mula kay Chris Newsom ang nagpabagsak sa San Miguel. Sa wakas, ang Meralco Bolts, ang underdogs na ilang taon nang nag-aasam ng titulo, ay nakapag-uwi ng kanilang unang PBA Championship. Kita nyo na kung gaano ka-dedicated ang Meralco Bolts. It's not just about skill, it's about heart, determination, at hindi pagsuko sa harap ng kahit anong pagsubok. Sana ma-inspire kayo sa kwento ng team na ito, lalo na kung ikaw ay isang fan na matagal na ring naghihintay ng panalo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng Meralco Bolts, hit the like button, mag-subscribe para sa iba pang inspiring basketball stories, at i-share ang video na to sa iba pang fans. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento dito lang sa Pinoy Court Icons.